Bituka ba ito? Yung kanyang puso. Tinignan ko talaga yung puso niya, ang dumi-dumi pa. Kaya siguro sa tagal. Akala siguro, na-impress ako sa kanya. Sabi ko, iba ang buhay ngayon. Dahil tugad, huwag tayo magbago ang Diyos. Hindi nagbabago. Tayo magpakalakas, tayo magpakalalaki, tayo magpakababae sa Diyos dahil tayo ay mga mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. May problema, lumaki ang problema. Tingnan nyo, 39 to 40. At inutos niya sa kanila na pakukuin silang lahat na pulo-pulo doon sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsilupong hanay-hanay, tig-100 at tig-50. Okay? Mami, tuloy mo. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagputol-putol ang mga tinapay. At ibinigay niya sa mga alagad upang ihain nila sa kanila. Hindi ba nabasa yung nagsabi ng mga apostoles? Kahit bibili tayo ng 200 denaryo o 2 hindi magkasya. At sinabi nila sa kanya, magsisiyaon ba kami at magsisibili ng 200 denaryo ng tinapay at ipapakain namin sa kanila. Dito, bilang mga anak ng Diyos, sa man, merong salitang cannot be. Diba? May salitang cannot be. 7 minus 8 cannot be. Diba? Always borrow 1. Diba? Sa paglilingkod sa Diyos, merong mga cannot be. Ibig sabihin, minsan talagang wala. Hindi pwede. Ang ibig sabihin, pag dumating sa atin ang problema, 1 plus ang gamitin natin. Puro subtraction. Ito ang pinakatamang prosedure. Pag dumating sa iyong sakit, ibig sabihin, ay, wala yan. Ang Diyos ko buhay. Ibig sabihin, minus ka agad. Pag dating ang wala, ay, wala yan. Makapangyarihan ng Diyos. Pag marating ang mga problema, ay, wala yan. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Ibig sabihin, palaging subtraction. Kunwari cannot be. Kunwari, hindi pwede talaga. Di ba pwede ka naman magbaro ng isa? Kung wala, sabi mo, Lord, can I borrow 1 number from you? Sa Diyos ka magbaro. Ang Diyos ay isa, hindi tatlo. Ang Diyos ay nag-iisang tagapagligtas. Hear, O Israel, the Lord our God. Kung hindi talaga nangyayari sa buhay mo, kung mamaluha ang karamdaman, sa Diyos ka humingi, sa Diyos ka tumawag, sabihin mo, Panginoon, pahingin ng isang lakas, pahingin ng isang pagkakataon, pahingin, Panginoon, ng magpapala, because God is always able to protect and to bless and to grant everything that you wish, everything that we want. Ibig sabihin sa Diyos, hindi nauubusan. Nag-crisis ang mundo, pero walang crisis sa langit. Ibig sabihin, magkagwintang-gwintang man ang sanlibutan, ang Diyos, Lord God, matatag pa rin magpakailan dahil ang lahat ng bagay galing sa Diyos. Lahat ng biyaya. Kaya pag cannot be ang dumarating sa atin, magbaro ka palagi ng 1. Ano ang gagawin mo, Lord? Panginoong Diyos, tulungan mo. Yan ang paraan ng pagbaro. Iiyak ka. Walang nahanap, Panginoong, tulungan mo. May sakit yung anak mo. May sakit yung aking asawa. May sakit yung aking tatay. Magbaro ka sa Diyos sa pagpakumbaba. Hindi palagi pasikat ang gagawin natin. Gumamit tayo ng tuhod para humingi ng 1 sa Diyos. Ang Diyos isa lang. Pag nahingi mo yung 1 na yun, siya na yun. Anak, ang sabi niya sa Hebreo, I will not leave thee, nor forsake thee. Hindi ikaw yun, brother, no? Pero hindi ka pababayaan ng Diyos, brother, no? Lord, mahal ka ng Diyos. Dahil noon pa magkasama na tayo, Lord, God, sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Magpagamit tayo sa Panginoong Diyos. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, paupuin mo sa mayroon, cluster by cluster. Dito lalabas yung salitang division. Sa buhay, Lord God, kailangan marunong tayong mag-divide. Ito para sa Diyos. Ito para sa akin. Okay, ito para sa Diyos. Ito para sa kaibigan. Ang araw na ito para sa Diyos. Ang araw na ito para sa prayer meeting. Ang ibig sabihin, ang problema, ating hati-hatiin. Ang obligasyon, ating hahatiin. Lahat ng bagay, huwag natin pagsama-sama. Ipagsama mo lahat ng labahin. Kulay puti, kulay pula, anong mangyayari? Itim, kunwari, itim,
yung gray, yung blue, yung yellow, at isahin mo sa washing machine. Bumadi ka naman. Paglabas niyan, ang t-shirt mo ay sibra. O, di ba magsibra na? Sabi ko ba? Alam mo, nagkakaroon mo sabi ko, bakit kailanman ang puting hindi nakakahawa? Di ba yung puting damit? Kung ang puti itabi mo sa ibang kulay, nakukulayan. Bakit yung puti hindi malang tawag yan? Maglubat sa Bisaya. Makahawa. Hindi ko pa rin alam ang sagot eh. Bakit hindi nakakahawa yung puti? Bakit pag blue at puti, nahahawaan yung puti? Pag pula at puti, nahahawaan yung puti. Pero yung puti, kailangan hindi. Ibig sabihin, totoong natural ang kanyang kulay. Pure. Hindi naglulubad, hindi. Ibig sabihin, yung kanyang kulay hindi nagbabago. Ganyan nawa tayo mga anak ng ating Panginoon Diyos ay ang ating kulay palaging totoo. White, it means purity. Palagi tayong magpakabanal sa ating Panginoon. Ang isang lalaki, walang bisyo. Ang isang babae ay walang bisyo. Ang isang young people, walang bisyo. Ang mga anak ng Diyos ay totoong banal. Dahil walang pagkabanal, walang makakita sa Diyos. Sa lugar na ito, walang yung mga anak ng Diyos, pare. Tatay kayo, pare. Nakita ko dun sa yung mga video kay. Di ba yung bulugan mo ng pera? Tawag niya, video kay ano? Video kay. Ang awit, Amazing Grace. How sweet the sound, nakatupis. Diba? Ano ba ang sama-sama eh? Amazing Grace ng awit, nakatupis ang background. Para yung lasing ka, oh hallelujah, kasanting niya akong Ginoo. Lasing ka, sinutuya mo ang Diyos. Magpakatino tayo lahat. Magpakabanal tayo. Lumakad tayo. Ang sabi ng Psalms 84:11, walang pipigilan ng Diyos na mga puting bagay. Ang mga anak niyang lumakad na may katuwiran. Kung ituloy ko ang buhay natin 2009, kung baluktot-baluktot ang ating daan 2009, ngayong 2010 bilang mga anak ng Diyos, higit kang pagpapalain, pero higit kang lumakad sa matuwid na daan na bilang itinalaga ng ating Panginoon.